Okay, may nga po sa tanan. Magatindog kita, kaglakpakan natin Ginoo sa aton hapon nga palimbaon sa aton ngayon aton at Hermano Dadikon sa pagpangamuyo bukas sa aton hapon nga palimbaon. Gabi si Badano, no? Lord, amang langit noon, ang sabi kami ni Kapunon, Ginoo. O Lord, padayon nga mag-expectar, Ginoo, sa imong mga grasya, Ginoo. Yes, Lord. O Lord, gusto na mo, Amahan, magpapuno, Ginoo, sa imong mga mensahe, sa imong mga pulong. O Lord, tagbuang ang mga kinanglanon nga imo nakita, Amahan, nga din, o Lord, medyo alang-alang pa kami diha, Amahan. Ilabi na sa imong mga dugang papalig-on ka na mo, Ginoo. Gamita ang amo ang speaker ng Kapunon, ang among pastor, may magadala sa mong pulong, o pakamayuha kaning ikaduhang serbisyo na mo, Lord, ni Kapunon. Yes, Lord, yes. Sa gihapon, ang matag-usa ka na mo, Amahan, o Lord, magakalipay, Ginoo, nga, o Lord, magauli sa tag-satag sa kapanimalay, nga may madala gyud kami, Amahan, nga dugang kalipay, mga inspirasyon, o lubos sa tanan, ang mga dugang paglaom, Ginoo, sa mga saad ka na mo. Bosa, among isali ka ni mo, nining Kapunon, ang among pagservisyo, nga, o Lord, ikaw makiguban ka na mo, dinining, o Lord, napita, Ginoo. Bosa, amo lang masaligan, nga mga butang, o Lord, imong nakita ang kulang, o Lord, ihatag ka na mo, Ginoo, o lubos sa tanan, ang imong akong grasya, Amahan, o Lord, nga unta, paday magakupot sa among tagsa sa kinabuhi, magagiya, hangtod sa imong pagbalik, pagkuha yes, ka na mo. Lord, yes. Ngalan ko ni Kristo, ako ni Pangayo. Amen. Amen. Una tanga witching hapon. Looks beyond this. Praise God. Yes. Amazing grace will always be my song of praise. For it was grace that brought me liberty. I do not know just why can't you love me so. He looked beyond my hopes and saw my need. I shall forever let mine eyes to Calvary to view the cross where Jesus died for me. How my lost this grace that brought my falling soul. You love beyond my faults and so my need. Amazing grace, my love is me, my soul of praise. For it was grace that brought me liberty. I do not know just why can't you love me so. I look beyond my faults and so my need. Come on, Brian. I shall forever lift my eyes to Calvary to view the cross where Jesus
Come on, chorus, come on, right? I shall forever my eyes to Calvary, to view the cross. Yes, Lord, amen. Thank you, Lord. Where Jesus Hallelujah. died for me. How marvelous His grace that calmed my falling soul. My foot that stood my need. Yes, amen. Jesus died for us. Amen. Praise the Lord. Salamat sa ating Ginoo. For God so loved the world, and He gave only begotten Son. Whosoever believe it, not perish but have everlasting life. John 3:16. Okay, Brother John Mark. Brother John Mark. Aton yata ang time sa aton song leader, Brother John Mark, sa pagpadayon sa aton mga ambahanon, to sa pagpasalamat, pagkalipay sining kapunon nga sa gyapon kita mga buhi. Amen. Last Sunday ang aton utos diyan paro aton gidulong sa Brother John Mark sa iya katapusang point sa unod. Amen. Matbadi ba naman si ang kamatayon hindi para lamang sunod kundi hindi kamatayon sa kalag. Amen. Okay, Brother John Mark, God bless you sa pagpadayon sa aton mga ambahanon. Palapakanta aton Ginoo sa singapon. God bless you, Brother John Mark. Padayon kita mga kuturan sa pag-awit sa tungbuhin nga Diyos. Ang bahon taning pagkamaayo mo, Jesus. Ang Ginoo naton siya gid ang manog supply sa itong mga kinahanglan at tanan nga kamayuhan nagagikan ra sa iya. Gani ang ngayon siya nga pasalamatan sa tanan nga mga blessings sige hatag niya sa aton. Kasing-kasing alang lamang kanimo, walay laing manag-iya, Ikaw lang Jesu-Kristo, tungod kay kining kinabuhi, imong gasa, busa ang ayan lamang na pagkasimbahon ka. Pagkatahong ninggugma mo, way makalabaw. Amen. Sa tinunay kalipay ko, dalay kun ka, Jesus. Igabayaw ang ngalan mo. Sa tibuok kong kasing-kasing, magkakasalamaton mo. Dunay panahon nga ako mibiya, apan ang imong gugma, nagapabilin ka nako. Ang imong kahibulungan nga grasya, nagahatag og paglaom. Amen. Anak ko, sa
Jesus, my Lord. Amana mo lang itnon, anihan sab kami, kabalik sa hapon, aron pagpadayon sa mo ang pagalagad kanimo, O Dios, pagatag sa pulong, mensahe, aron ang imong makatawan, O Dios, Ginoo, wala yung mapaligon, ang tagsa-tagsa ka namo, O Dios, Ginoo, matagag kusog nga langit nun, kalahutay kami, O Dios, hangtod sa adlaw, ngay mong gitulana, nga wala ka na ibulhatod ba para ka namo, imo na kami tagagkapahulayan, sama kang root, O Dios, nga Lord, imo kita kagapahulayan sa iyang panahon. Sila na naglihok silang panahon nga igo ra gyud nakasabot niadto ka Lord sa mga pisikal nga aplikasyon sa mga pangitabo. Apan sila ang anino, O Dios, Ginoo nga naglihok gikan sa matuod nga lawas. Kami matuod nga lawas ning panahon na. Sa O Dios, balik kami usab karong hapon. Tagay kami kusog labi na nimong alagad. Lord, ako nagpasaylo kanunay kanimo, makabsan ako pagsalig kanimo nga mao'y magatiman kanako. Busa salamat, O Dios, Ginoo nga diha nami kutob, Lord, sa pagpangunahuna. Nga usahay, Lord, dili oyon sa imong kabubuton, apan matinumanon ka. Matuod gyud kingon ni San Pablo, let God be true, but every man a liar. Kung una-una wala gid matuman, ang imong kabubuton mo'y natuman. Diha na, O Dios, misamot nga mo ang pagsalig kalipay o sa kabag-ong hugot nga pagunit sa imong mga saad na doon naging katuyuan sa matag sa kanamo, Ginoo. So salamat ang pagpadayon ko lang hapon ang magitugin ang tanan sa ngalan mo, Lord Jesus Christ, ng Ginong maluluwas. Amen. Manlingkod kita. Doon na magiging kami nakuha kaninang buntag sa mensahe. Doon na kayo basahon diri sa sulti sa itong propeta. Sa mensahe niya nga, Christ is the mystery of God revealed. Hinaot ha mag-isuon nga dili tapul ani ning mamati, ha? Kaya ako baya, I have to be honest. Sa ako ang human side, bisan ang mga termino, kanang mga pulong kanunay batian, balik-balik ba? Murag biyag doon ay something sa ako umingon nga, murag kanunay naman lang madunggan ng mga pulunga. Tinuod yun ang giingon nga, the letter kill it, but the Spirit give it life. Ang literal lang siyang kagalingon, makapatay. Apan ang Espiritu, ang Holy Spirit, makatawag kinabuhi. Muna nga, deity is not just confined to the Word of God. The essence of God is both Word and Spirit. Spirit, when He was existing by Himself in eternity. But while He was existing as a Spirit, there are words in His mind along with His eternity. Kuyog siya yung pagka-eternal nga siya Espiritu, aduna usab siya yung mga pulong, lisod to karon sa tao kay maong pulong, kuyog na niya diha sa eternidad. Usay gani, nagani ko nadunduan ingon ang pita nga, moingon ta nga, God, start to think. Insa mo di na mao gani gyud nga start to think, kay mo start to think gani, murag diri sa beginning point. May naisinugdanan, may punto sa pagsugod. Sa to, may panahon di ay mura siya, guay, blanco siya. Then, he start to choose what to think. Dili yung anak, his thoughts were always with and in him throughout all eternity. Wow, lisod to karon. Usa maglingo-lingo na lang ta. Kaya nasulta ang propeta. Kung mauning matanga sa Diyos atong gilagaran, nga nun di man ta salig niya. Nga bisag murag, kontraryo na kayo sa to ang sense, sa to ang kagulingong pamatyag, still taga isang katungod ng iyang gisulti, mao imong sundon. Kay makasudong yung ka sa himaya sa Diyos. Di pagandoy ka ba na ikaw, Lord, sa matag ang gulo sa mong kinabuhi, may financial aspect man sa mong Christian living, maadto man sa mong physical area, subong sa panglawas, kasiguruhan sa mga biyahe-biyahe kita, usahay, o di lang kayo usahay, dagang higayon, moabot sa ato ang mga pagduduha, kahadlo, kabalaka. O ato malang hinunuman nga ang Diyos, siya palang usa, iyan natang sa mag-inahan, iyan natang gisabak, iyan natang gisamkon, kuyog na niya.
Ano nato sa saligan nga kada mga butangan atong gikadlokan, ingod og atong gidudahan gikadlokan, di gyud matuman. Kay mao magitinud ni hitabo. Kay bisag karon igsoon ang sa atong panagkuyog sa fellowship. Di ba ko ingon nga maulaw na lang ko niya kay hibaw gid ang Dios sa tanan-tanan. Pero murag maingon ni ana kay makadaghan ko mangunahon nga makaya ko pa ni. Could I make it out there? Makaadto pa ko diha, makatindog pa ko sa likod. Ngano man just ang paglingkod lang ana og pagpaabot sa mga minuto murag ka hard, kabudlay na kayo. Kabudlay na kayo. Unya mo tindog pa ka, makigpilusip pa ka sa mga hunahuna ang imong ihatag. Nya di mo na imo lang din kagulingong pulong, maglisod kay communicate. Pulong pa sa uban. Pulong sa Dios imong dawaton imong ihatag. Lisod kayo na yet wa gyud ko ma-failure. Wa siya ma-failure din ako. Kaha di na magyud sa magha kaniadto. But at least within me I have a self-contentment. Na ako'y katagbawan gihapon nga nakasiguro ko, he did not fail me. Wa ko niya pakyasa. He's always there to give me what I need. Kasubong sa pagmensahe. Tungiyon ako bang ang akong pakiguban ni dinhi, kinatong gihimo, ang akong ginatudlo rin mga physical man lang nga mga kahibalo. Example abi, mayon ko nga, in terms of martial art, kung ako din nagtulo kung yung arnis, saan naggamit og baston, wala na, 100% dugay na kong resign. Kaya di ko na makaya because the issue with me is physical. Di na ko able mo tudlo. Ako kamot na ako lang ial sa anak, may limit. Mag-ilis gani ko, ina kong tabangan, nga naman, di na ko lihok tugod nga akong tuopon na igo na po na yung kasabagay. Anak naman ko ato. Pertungon nga nga ito rin himo di man physical, o may lawas na physical, ang ato rin ginapaambit, kamatuoran. So maingon ko, if it is so vindicated nga doon nagyan po mo spiritual blessing nga makuha out of my service, out of my commitment as like a microphone, kasama niyo may panahon biya nga imo ni gunitan, microphone nagyapon pero di na siya magpulos. Kaya iya mga inward nga mga kasangkapan nga guba na. So what is Dios magunit pa ka? Di naman siya maka-function siyang trabaho. Same with a pastor, teacher ka, or whatever position you are in the teaching ministry. Kung hindi mo kaya, what's the use of you standing, talking to people? You're just wasting their time. So, niyana, pasalamat na sa gyapon that God is good. I have observed it over and over again. Sa balay, is human kung mag-apari. Just simply sitting, murag kabudlay na kayos kinabuhi. Pero na begin to open my Bible or in spoken word, o nga ko ang mga paperworks, akong reviewon, wala magibabag, di man babag ang akong mga physical gibatyag sa angayan akong dawaton gikan sa pulong, kung ang pulong nagpasalig og inspiration, ako mamamatsagan ng inspiration. Kalipay diya sa espiritu, ako mamamatsagan. Di ba kaingon ko, tinuod gining teaching yun nga. Bisan tinuod ang lawas gipuyan sa kalog espiritu, lain-lain na sa tasatak sa may nasa sariling senses. Nga og na-stroke ang lawas, apektado ang iyang senses, wala nagpasabot nga ang senses po sa espiritu, apektado din na sa kapangsyon. Buino na aguro sa duty apektar, kaya namapiskrip yung the body is, the spirit is willing, but the flesh is weak. Pero kung sa buntag, gi-bless ka mo sa Ginoo na mo inspiration na dawat, then antes na iabot sa inyong inspiration, yung agin na nako. Kasi kung ang giingon, kinsa man ang nagluto og sudan nga siya mismo wa ganahi. Unya, ga-expect siya nga may naay good response sa mga on nga siya mismo nahibaw man nga ang taste bud sa tao maura man ang taste bud tanan. Buno di magparehas nga ito ang panahon na uban nga sobra ra kaparat nga sa uban ang maong kaparat tolerable madara niya. Buno ingon ana siguro pero ang punto diha nga at least parat gyud siya. Di man parehas ang degree sa kaparat at least parat. So kada mensahe ng buntag lami para nako, balag di gyud mong lami ang inyong nabatyagan sa akong kalami ang gibati at least gibati mo niyo ang kalami. Sa mo ni sultis propeta all those things type him. O sa ni ka paragraph sa mensahe niya nga si Kristo ang tinago sa Dios nga napadayag. Sila tanang all those things, kaning things biya diri ang ipasabot tao biya ni si David,
si Moses, ang mga propeta sa daang tugon. Muna ang things din iyang gipasabot. Naghulagway lamang kaniya, but ingnon kang Hesus. But yet, the mystery was hid. Bisan pa man ang tinago, nalipod, nalitdan. O, sama ni David. Sa panahon ni David sa una, sa diya ang iyang anak nga si Absalom, no, kanungda mo, milunsad og kodita, pagsukol batok sa hari, nga mao mismo ang iyang amahan. Nakagather na siya, daghan na kayong sumulunod, mga sundalo, anads panggubatan. So ready na si Solomon nga iyan ang sulungon ang syudad sa Jerusalem, kaya ng agawon ang rinda sa panggobyerno. Iyan na mismo ang amahan ng hari. So imagine sa natural o sa bation sa hari. Iyang anak mismo nag-organize na ron og puwersa militar para siya pukanon sa iyang pagkahari. Sakit kaya na. So, di siya gustong makikonfront face to face. Kaya ra pong anak mismo ang ihang mapatay kung siya may magbadaugon. Iya ra pong makatawhan ng mga Israelites kani iyang followers karon iya ng mga opponent. Kay nadaog siyang anak ang ilang makasing-kasing. So sa dali-dali ni David, wa na gani sa kasulod siyang sandalyas. Naglakaw, nagtiniil, kuyog sa nagpabilin niya po mga loyal sa iyang pagkatao bilang hari. Naglakaw sila. Ihimos lang timo kagabion, paglikay gikan sa impending army na nagpaingon na sa syudad. Nasunod sa Biblia, mabasa nimo inyong sigurohon kung ang sulti ni William Branham tinuod ba, maubay sa Biblia. Naghilak. Tinuod ba sa inyo? Naghilak si David. Nasa record sa Kings. Naghilak. O niya kay ang Jerusalem naaman sa bungtod on top of a mountain, Mount Zion. Sa ubos, simple pagbukid mo, dulhog ka, naturalmente ang dason niya na patag. O ang laman niya na patag. Iligan og mga tubig. So, sapa. Laman sa mga patag, may naay mga sapa. Nadiha ang Kidron Valley, nadiha ang I think Quezon River, katong dito gipanigbas ni Elijah ang mga pari ni Baal. Pagtakla din ni David sa nagatbang nga bukid nga maong Olibo, naghilak si David. Dito siya nakasugata nining tao nga si Simi. Gibato siya, gilabayan siya nga abog, o gibalika siya. Sa ito pa, kana. Mirisi na David, gisukla kasi mong bata. Kay kalagod si Simi, kaliwat na sa usa ka pamilya ni Saul nga namatay pod, napatay pilagi sa mga away-away sa ilang panahon nito. So naghilak si David. Ingon ang propeta, you see, daw pila to ka tuig ang sulti ni Barman. Then sometime in the future, another king walk through that same side of the mountain of Mount Olives, crying, shedding tears over Jerusalem. Nga maos Ginoong Hesus, di ba? Nana sa gospel, may si Jesus, oh Jerusalem, Jerusalem. Sama unta kong himungaan. Nga bot unta nga ikaw ako ang tabunan sa mga pako, apan dili ka. Tanawa ang imong kaaway karon. Kay ang prophetic eye ni Jesus nakakita sa panahon nga dunay pangayaw nga mga katawhan, bagang panon sa mga sundalo, musulong batok sa Jerusalem. Mao si Titus, no? Mao na sa history. It is historically fulfilled. So, makita nimo pulo pareha ang dagan sa panghitabo. So, unsa man na siya sa espiritual nga sa gingharian sa Dios. Ang nahitabo ni David, hulagway anino. Type, shadow. Si Jesus mo ang tinuod yun nga naa sa huna-huna sa director. Ang director mag-ubrag drama, ang iyang nahimutan nga dagan sa sugilanon, mo iyang paghanay sa istorya. Ang mga taong iyang pilion nga mao'y magdalas papel, iyan ang nahimutan. Ang padadon niya sa ito ang leading actor, ibutang tawag sa APG, ang bida, nahimutan as director, kining mga papila, ang ayang gid siya nimuda. Way laing makadaan ni nga nindot kayo ng sudungon sa mga tumalanaw kung kining papila si kuan may magdala. Kini na pong kontrabida, alang-alang kontrabida magdaan ni way lami.
kinipilion ko ni. So it is all by election. So David was acting on his day. He might not be aware of what is the implication of that events in his days. So di siya makaingon nga, tarungon ko yun kay mawagi ka niyang himuon dito. Dili, he just simply act on his day. Wala siya idugang, wala siya ibanan. O kung siya iyang mahimo dito, gisit up na sa director. That someday it will be reenacted, masulit na siya, o kadto mao na gyud ang tinuon nga naa sa unahon na sa director. O, si Moses, pagkataon ni Moses, dili ba ang tibuok, gusin, ang lugar gipuy-an sa mga Israelinhon, naas na kong kapaitan. Kay tungod mao tong panahon na nga ang mga kalalakinan nga mga bata nga matao sa mga inahan nga mga Hebrehanon, giplanong pamatyon tanan. Tungod sa duda sa hari nga nakapaniid nga ihang mga slaves nga mga Israelites, pati kusugong managhan. Unya, nakaingon siya siyang nahuna, kung pananglitan, kaysa una sige mo lang ko ng gira-gira sa gingharian God. Kung pananglitan, kontra kong laing gingharian, o ako ilang planong awayon sulungon. Unya, kining akong mga islabo, kining akong mga slaves, nga ilabihang bagaas sa kinaghanon, o mulabang ni nga adto nimo laban sa akong kaaway, dali na kay akong pukanon, kaya di ana akong kaaway mismo susulod sa ako ang akong yuta. So nagpakitambag siya. So may usa katambag ng ngilingig kayo. Aog mo na imo kublak ang mahari, sayo na sulbaron. Kung ang ipanganak sa mga Hebrehanon, babae, okay, ipaluwas. Wa nagpasabot ng babae di pwede sa away, pero lahi yun ang lihok sa laki sa babae. Pero laki ang matao, para dili ka na mabalaka, basta maabot ang pananay mo ng warrior, mudampig sa kaway, pamatyon na ng mga bataan na matao. And you know this law, di ko na i-relate. So, unsa man na, sulagma lang ba na, nganong na inaana na? Grabe yun ang direktor. Hallelujah! Oh, Yehova, pagka, nahimuot pa ba ka ni o Diyos, matod pa ni mo. Ikaw nahimuot ini sa ikaw palang usa. Bisag mga anghel ni wa niyo panaw gagiingnan. May plano ko, muna kong planohon, muna kong himuon. Wala ni mo, Lord, mingon ka, see God's great secret. He kept it a secret. He did not reveal it. Nobody knew nothing about it. Even the angels did not understand it. That's the reason under our seventh mystery, when the seventh seal was opened, there was silence. Tungod kay ikaw na himuot, ikaw ang direktor. So, unsa imo pasabot? Kinsa may gitumbok yun si direktor? Si Moses bagyo, dili. Si Moses, type lamang. Type, doon ay gitawag anti-type. Anino, doon ay nag-anino. Ang nag-anino sa kamatayon sa mga bata sa panahon ni Moses, din si Moses naluwas, kay siya mo may pinili na ng panahon ng bida, naghulagway sa dihang anak sa Diyos, muabot na sa kalibutan. Mingon ang tulo ka mga mago, din manataw ang hari sa mga Hudiyo. Unya, nagkagubot ang taga Jerusalem, mingon, taga-diin mo nga tuhan na mangutara makisay hari, nga si Herodes may hari din eh. Unya, bisag asas na mo atong dapita, o kinsang tao ilang hisugatan, mao kanunay ilang ipangutana, diin manataw ang hari sa mga Hudiyo. Hangtod ang maong pulong nakaabot sa daunggan, sa hari na ng tungura. Natural mintin mo ingon siya, hari? Ako may hari, unsa man nga isyu, unsa man nga rumors. So gipatawag ang tulo ka mga mago. O gikan sa ilang gi-deklarar. Dito sa silangan. O kami nasayo dito sa mong dapit, dugay namin nagpaabot tungod sa tagna sa usa ka propeta sa gamhan ng Dios. Tagadinhi sa inyong dapit nga nag-ingon siya nakakita siya siyang pananawon og bituon nga misilaw sa langit o kun mugwa na gani na timaan ka na nga dunay usa ka bantugang bata nga himugso og siya may mong hari sa Israel. Si Daniel na ang maong propeta. So naalarma si Herodes. O sa giinan niya ang mga tulo ka mago. O sige, mao din yung toyo. Dinhi di esay. Kay giun mao Jerusalem. Usa ka dito musidlak sa ibabaw nimo. You know that naanas prophecy. So nahimo tong alarming og threat no hulga o pahog kang Herodes. So yung ginan tulo ka mago. Sige, pagisaan ninyo. O yak inyo na kayo matultulong balik muna ko ha. Kay bawa ako ninyo kay musimba po ko. Kay mo maiyon sa tulo. Og ni ami, aro musimba niya, kay nakita na mo ang iyang bito dito sa silangan. So, unsa man tong ilang mga lihok,
Nga naman to, may kahulugan to wala. Sunod ka sa pagpalig, may kahulugan. Gituyo to si direktor nga mag-iningon sila adto silang linihukan, kay kano anino sa mahitabo sa tinuod nga mga lawas nga naglihok nga sila anino lamang. Sa ding na tao si Ginoong Hesus, mao na to. Ingon paglakad na nila, wa naman namalik. Kasi natutulan na ang bata nga si Hesus sa balay, mga doon na katuwig ang edad, og bubalik sila og magkaibaw kang Herodes. Katong iya to, hypocrisy man to. Pakaron ingnon man to nga mosimba ko no. Ang tumog-tuyo nga kung matutulan niya ang bata, iyang patyon. Aron siya magpabiling mo ihari sa maong dapit. So mingon ang anghel, likay mong agyanan, ay na magbalik. Pagka kumbinsi ni Herodes nga siya linlang lamang, gilansisa lang siya sa mga hari, tawag siya mga sundalo. Og mi order, sa Bethlehem o sa mga kasikbit ng mga barangay o lugar, pamatyo ng mga bata, 2 ka tuig paubos. Di ba marahang pa, niya pa sobrahe nga, 4 ka tuig paubos. Hingbat siya kung si Duteng Kaluoy. Nakul ka ba sa ako na sa Pipita? Hingbat niya kung Duteng Kaluoy si Herodes. Nahibaw na siya sa consequence. Pila ka inahanang nagdangoy-ngoy, hinilakay. Mabad ang mga bata. Tungod lang sa kalisang kwaon ang iyang pwisto, ang iyang pagkahari. So that was the antitype of the death of thousands and thousands of children in the days of Moses. So what was Moses doing? Moses' appearance on the scene was a prefigure of the mystery that was in the mind of God. Moses was not the mystery. Moses was the shadow and the type of the mystery. The mystery is Christ. Once he hit the scene, pag moabot si Kristo sa eksena, siya ang naasaw na huna sa Diyos nga director of this great triple purpose of God's plan. And many other more in the Bible. And most of them are male. Lalaki. Because ang tinago is a man. God and the man, Christ Jesus. I will continue reading. So, the man did not know what they were doing. Ang mga tawa kaibaw silang gibuhat. Moses acted, David acted, all of them acted with the act, but they did not fully understand why they act that way. They have to act that way because the real body that forecasts a shadow will be acting the same. And that is the real mystery. They are not the mystery. They are the foreshadow of the mystery. Oh, I know I have a lot of people, brethren in the ministry, di lang sa Philippines, but all over the world. And I believe it's the bride that loves this message so much. Christ is the mystery of God revealed. So they only knew what they were led by the Spirit to do something. Now, holding it back in the last days for the great revelation. But expressing himself in Moses, we can take each one of those prophets and bring their lives out how it expressed Jesus Christ perfectly, exactly, yet never giving his secret in full, waiting to make it known in the last days. What is that last day, Luis Pablo? God in silent times speak to our fathers by the prophets. Had in these last days spoke to us through His Son. So kini nga mystery, restored na lang sa itong panahon that this was already unveiled in its fullness sa panahon sa mga apostoles. Amen? Tagasagay? You know that very well. The mystery of God in Christ was already unveiled before. All those believers in the early church were not ignorant of the scriptures and the Bible. Kay bisan sa Luke chapter 24, mauna ang briefing ni Jesus sa kang Cleopas o sa usapagin katinunan. Can you remember that? Nag-istorya na ang duha katinunan sa dalan sa Emmaus. Samtang ilang mga naong nagpangagool, ang ilang istorya mauni ay, abi man nato, kung mauna to siya, speaking of Jesus, ang magaluwas ka nato, nya dugay-dugay may taong may interest sa ilang paglakaw og mingon ang sa ilang pagtanaw estranghero. Unsa ba inyong gipalang istoryahanay nga nagpangasubo man ang inyong naong? You know that? Can you remember that? So mingon silang duha pagtanaw nila. Ingon si Abraham, God withheld their eyes. Gipunggan silang di makaila kang Jesus. Kung tinunan, di kaila silang agalon.
sa ilang maestro, sa ilang Ginoo. Priyat nga nung miingon man sila, ikaw na may pangayaw sa Jerusalem? Ngawa mahibaw sa trending, o sa ato pa sa trending ng hitabo. Parte sa unsa, ingon si Jesus. Parte ba ni Jesus ba? Propita, nga nimutan sa Dios, uban pa nga mga, onya, gisugdan, kadumdum mo sa dagan sa istorya. Luke 24, I think, verse 27. O gisugdan sila ni Jesus pagsaysay sa tanang mga kasulatan may tungod sa iya. O niya, kung sila familiar naman sa written word, sometimes Jesus kasaysay, within their self, wag gid malipod, wag matago sila ang unod sa mga scriptures. Kay ilamang dumduman nga nahitabo na ito sa life ni Jesus. Mao nga sa diyang nahanaw na si Jesus silang tubangan, mingon sila, dili ba ang atong kasing-kasing kandilaam man sa kainit, samtang siya nagasaysay sa kasulatan sa dalan? So, dili sa ila tinago ang mga kasulatan. Nasayon sa pagkadagan ng kasulatan sa Old Testament nga nang tuman, kang Hesukristo nga atong Ginoo, nga ilang Ginoo. So, Christ was no longer a mystery to them. They knew that Jesus was the secret of God's mind in the Old Testament. What God is working in the Old Testament, in the lives of prophets, in the lives of kings, in the lives of priests, in the events that transpired from Exodus to the Promised Land, ilang makita tanan nga tuman tanan kang Hesukristo. Hallelujah! May mo gulo nga kini boring, makatalaka, makakapoy, but I want to remind all of us, kini mga butanga, mao'y nahimutan ni Hiuba nga Diyos, sa nag-inusara pa lang siya, wa pa gani anghel. Imagine kini Christ the Son of God. I want you to know exactly what was in the mind of God when He was alone yet. Nadudo ba ko sa unang bago makusungko sa hospital, bisag pamatiyang na ako, murag maunsa ko, murag kapliska pagit kayo sa maong revelation, murag kasingitan ko dali. Imagine ang sortihan sa propeta. O kung siya huna sa Diyos, pati ng bugatan ito ha? Isikataw na nimo, di ka din mo mabisto nga huna. O niya, mingon siya, karong buntaga, boto inyong masayran, katong gihuna-huna sa Diyos, sa siya palang usa. Di kami nga magsunod siya, wak ka na buwang? Unsa susunod na sa Diyos, nahibaw ka, iba pang itudlo na ng imong kongregasyon? But that is exactly what it was. It is written in the Bible. Kinsa may author anak istorya ni Moses, kinsa may author anak. Mga tao sa unang mga alamon, mga non-biblical mga persona, people that do not believe and worship God. It is believed that it is Moses himself who is the author of the 5 books. But ingnon, eksakto gina that the Bible is God's book. This is His book. Busa ang history ni Moses. It is not really the history of Moses. It is his story. Are you looking at me? The 5 books, starting from Genesis unto Deuteronomy, is not the history of Moses. Neither is the history of Israel. It is his story. God wanted to make himself known and manifested through these people. So even bisan ang ilang perpetuation silang kaliwatan was controlled by God. Nga pagbuhat niya sa unang tao, right there is the expression and the manifestation of the mystery that he kept in his mind. Adam is the first prefigure of that mystery. So ato na nag-iingon ko, he is the firstborn of that mystery. When Adam and Eve began to reproduce, even the choice of children born to them was controlled by God. Every firstborn is written in Genesis. Pinili sila sa Diyos. God controls the gene. God controls the genetic attributes and everything. Ngang ilang makinaiya will produce Jesus Christ even in portion. Sama ni Abel. Nga naman si Abel, maestro si Abel na nagtulo niya kanunay. Abel, pila ka adlaw ha, ang Diyos na kinanglan og pagsimba. O niya, para ikaw mahimo kang star sa Biblia, hisgutan ka sa walay katapusang kaliwatan, nga ikaw nakahimo kag butang ang Diyos na himuot, preparar ka ha, magdakag karniro, o
Kung muduol ka sa Dios, mabot ang panahon, bation nimo ang gusto kang musimba sa Dios, pagdag karniro, mao'y patyo nimo imong ihalad. Did anybody told even about that? Giingon lang og nahitabo, nga miabot ang panahon, nga si Cain midala siyang halad mo na unang presentasyon sa Genesis chapter 4. Unya giingon dito wa siya nahimutan og ang iyang halad. Nagdala usab si Abel na. Og gid pamatud-an nga si Abel gihinangop sa Dios si Abel og ang iyang halad. Why? Did Abel choose himself to be Abel? God chose Abel to be born for the sake of creation. God is sovereign. Abel was an elected seed of God. Hallelujah! So these are all in the mind of God. Di ba tayo magpasalamat? Nga kita, napilihan na sa Diyos nga mahimugso sa atong panahon. O di magiguro sama ang magnitude sa tuang pagpadayag sama sa kinabuhi ni Moses. Kamu mga sister, di magiguro sama sa kinabuhi ni Sarah, sa kinabuhi ni Rebecca, ni Leah. Kaya mo muna yung mga babae sa Biblia nga, may na ito mga bida. Ang ilang mga life, dili ordinaryo lamang. Pero bisag di mag-isama guro nila, at least ang atong kinabuhi sa atong panahon, dili maklaim nining kalibutan na gadura usay Diyos. Ngang iyang kalipay magtanaw sa mga itong maglihok, ilalom sa iyang influensya. Do you think ang yawa, di mababati kalipay? Di kumutong ang yawa, di mabati kalipay. Attribute pa siya malipay. Oo, pag ang iyang hando matuman, pag ang iyang mahimutan mo, iyang makita sa kalibutan, malipay siya. In the same token, ang di niya kalipay, kanang nangalagad sa Diyos. Satan is against everything that God is pleased with. So this is the mystery of God unveiled in our day. For me, the seven seal is no longer a mystery. Let me bring this down to this point. Naibawa ba mong gabisan sa atong panimalay? The seven seal is there? Yes. Huh? In the church, the seven seal is here manifested. The pastor being the headship is taking the place of the firstborn of that mystery. Christ is the firstborn. At home, the husband is acting the place of Christ. The wife is acting the role of... Did I say the wife, the husband? The husband is acting the role of Christ. And the wife is acting the role of Eve, or the church. And your home, your domain, ang inyong kuluyanan, and everything in it is part of your property of what you call inheritance. That is the seventh seal. So hinawat ang seventh seal sa atong tungas kamalawan, di lang doctrine. I hope God will interpret to us in a practical Christian living. That is all what the seventh seal is. It is always, pag ma-establish mo ang threefold, there's the seventh seal. The prophet said, now the opening of the seventh seal is also in a threefold mystery. That's why, wa ko mag-listod pagdanas ni Book of Ruth. Muna itong ibasa. Wa sila masayon. The man did not know what they were doing. They knew that they were only led by the Spirit to do something. Do you think si Boaz means Boaz? Taksan ko na siyang unom ka, takos kay. Dito sa ulahing mga adlaw sa kalibutan, sa Christianity, tunay dito yung seal sa kabrihan, muni siyang type. Do you think maglibog-libog pa si Boaz ano pa sir? It is never in their mind. They are not the person to fulfill that. We are the person that fulfills what we do today. We are the only acting as type. Unya si Ruth, nasayad ba siya siyang gibuhat? They were just natural people in their time. Mauna ni ang Christ in the mystery. Gireveal na sa prophet nga ang mga tao sa nangaging panahon na naglihok lang, nga wagin masayod, nga nung naglihok siya ingon adto. Basta lang naglihok sila, kaya ipalihok sila sa Espiritu. Nagpaabot sila ng mga adlaw, aron kini ipadayag. So when I say the 6 measures of barley, nga gitakos ni Boaz para kang Ruth, nakaingon ko. Basin doon mo tawa. How did you, Brother Cristiano, come to that point nga imo nang gitudlo? The way you understand, imo gi tulo na. Tungod sa mga numerology, ingon sa propeta, what's God's numerology?
Ang Diyos nagalihok nga kining mga numero, iha nang gamiton nga mapuslanon og gamiton niya na sa mysterious nga pagi nila basta-basta lang. Kanang unom, kanang 6, kanang 7. So pabasa na ko sa 6. Di plan tudugay nag-ministers meeting mi nga ang ergo-ergo, 6 cells lang kuno ang nabrihan. Unya ang 7th wala. At tungod adto nagbasa ko, ikaw asa man ni. Unsa man asa man ingon ani Lord? Puros mamintan mga believers, puros mintan na namiya sa mong mga potensyal nga magkaugmaon. Among gibugti ni mensahe karon nagagubot-gubot ni kung si tinuod. Wa na mas denomination pero usay murag worse pas denomination ang sitwasyon. Hasta sa punto usay nga ang basic nga Kristohanong pangginawi do di na ma-apply. Na pag di na utay, pato istorya ang wa sa lugar di na mao. Although God knows my heart, I may have failed Him many times for doon na mga butang nakaya sa uban di ko na makaya. Pasanang pato-pato. Kadang pato-pato bakak man na nasayon ka nga nang makaka. Kayang pato-pato dili tinud imurang gibalay ang istorya. Wa ka na makak pero ang imong pagbalay ang istorya di tinuod pamakak. And people in this are doing that. I hope change will come. Well, change is really needed by anybody. So mao ni siya, so God lead me to see these things and it affected my behavior. I tell you, may diferensya gyud nga moyon ka nga nagdugang imong kahibalo, then it did never change your behavior. Your conduct, your attitude. It will surely affect and change your attitude. Your belief system will alter your living system. You live what you believe. Believe. So, what does it mean? You live what you believe. Ngano ang Ginoo maghago-hago pa man sa iyang programang padaygan ka, kung iyang pinadayag wala may epektos tao. Wa man kalainan ang pinadaygan og wa papadaygi. Kano sige bisag padayag sa mga tao na wa man siya ma-expect nga kalainan sa pinadaygan og wa pinadayag. So I hope nga kining mabutang atong giistoryahan kamoy di para sa inyong kaulingon unsay iyang side effect. Kay bisag sa pagkaon mga bulong dunay mga side effect. So, I for myself, it is my privilege nga di ako sa pulpito to make a testimony. It really did made a great impact sa akong kinabuhi. Why do I consider people who I pinadayag? Because I know nga di of my own ability nga napadaygan ko. Sabusa ko kang padaygi. Anong sultihan ta magkagdaotan? Sultihan magkaglain? Ganong pakanubon ta ganong dili. All you need is to pray for him. Then once mag-isuhalay mo, deal in love. Kay usahay, tinuod imong isulti pero ang paagi dili maayo, kasandaran ng imong behavior. It will affect your desire for him to be open. So inana ang paagi. So salamat sa Dios nga ang Book of Ruth dili na close. Every time magbasa mo Book of Ruth, I hope nga ang atong gitulok ng adlaw mo makatagan yung guide how to understand that book. Og na ako'y gipulandungan kanihang ang kolor kung imo kong i-remind, I hope it will encourage people. Si Brother nag-ingon nga, kanak ko nung pyramid, kay mo man yung pyramid, naman no? Oh. Naaman po yung mga, gitawag nila mga false pyramid teaching, himo nila ba murabag, mythology ba? Nabitaw nila kayo din eh. Kaya naman mga pelikula gani sa pyramid sa Egypt, nga kaangot sa gitawag nga mga superstitious belief. Wagi ba'y epekto sa tao sa ihang spiritual life. Pero daghang tao magka-interest kay nga naman, misteryoso man po. Imagine, na ako'y nakita ang pelikula sa barko, parte sa pyramid nga, na usa ka dako kay diha nga wanang, sa ito murag hall ba, murag function hall, nga na, asa ka mo agi, nga makasod ka diha, hay man ang portahan ani. May usa ka intruder sa nakasulod sa pyramid, nakakita siya, murag nagbuhok kadako ang ihang, murag buhok kadako, nakita niya doon, murag litik ba? Murag litik, iyang nakitaan, lingin. Nasubay gini niya, nagtabuay gini ang end-to-end. Nagpasabot, may something gini siya, nga mga doon na may murag buhok ang ihang liki sa bato. Kung ang 20 tonelada kung nasod sa sufrito ang gibugaton sa kada bato, kay bato, patong mo lang na. May nakita sila dito nga, murag lingin, murag buhok ang ihang bagis, litik.
Di ay kay ang design sa contractor sa pyramid, naalang kay murag push button, wag sa ato pa sa modern times, push button. Naalay part sa maong lingin, within sa lingin, na kay particular dito nga point nga imo lang i-post, mo swing siya. Mao dito ang portahan, mo swing open. Unya, sulod ka. Ang problema katong mga nakasulod, pag sulod, automatic siyang mo sira. Di na sila kagawa kay ganuman. Wala po sila katultol, usaon na po pag-abri. Kasi siyempre ang portahan, it opens both inside and outside. Hantod na ngamatay sila. Muna nga doon na po yung mga taong nakasulod sa pyramid, nakadiscover po lugar partidahan ng mga kalabira. Kanang kalabira iyan na sa mga taong nakasulod sa pyramid, nga wala masayod sa mga sekretong misteryo sa sulod sa pyramid. So, kining church ages, pyramid of time ni. Mabitadaghang mga church na nag-ingon kang in time ko, no? Kulto. Kaya ba ako kagod, kinagong mga kulto-kulto, dahan po mga figure-figure, mga larawan sa eagle, larawan sa, bisag usa na lang, usa na ang pyramid. Bisag si Abraham, gina si Abraham, sa usa ka believer sa denomination nga. Nga naman mo sa in time tabernacle, ngayon yung magigamit ng 5 Star of David, a 6-point Star of David. Nakakita mo sa itong logo sa ATM City. Ang estrella o star sa Disyembre, 5 raman na ka-point. Ang ato ang star, pyramid, gimaliskan, muguwag nga unom ka, point ana ang mo appear sa maong pero star sa tanawon. Muna itawag siya, 6-point Star of David. Ingon si Abraham. Ingon itong, kulto mo. Kay gigamit sa mga kulto. Ingon po si Abraham. Sir, di ta ka mabasol pag imuming ingnon kulto mi. Tungod kaya nakita ani mong picture sa 6-point star, gigamit sa mga kulto. Pero sir, ingnon ta ka, wala pa yung mga nakanasuran. Wala pa ma-establish ang mga kanasuran. Ang Israel, o sana na sa pinakakaraang nasyon na establish. Kaya bisan ang Biblia, usa sa mga karaang libro na ang Israel mabasa nimo. Si David mo ay nag-ubra ana nga design sa star. You see? So, sa punto ko. Kining mga figure-figure na anay mga kahulugan sa mga kulto. Oh. So, kaya naman mga misteryong butang pagkadaghana sa kalibutan. Ang Biblia daghang mga misteryo. Pero it takes a prophet to reveal the mysteries. Na muna na atong panahon. Muna yung in time following. Bisag di matanging malimot sa mga bisik. Kabisag ako usan ako. Sa ako nang gayon sa una, ako paldawa mo ko elders kitabang nako. Nasayod ko sa obligasyon sa in time pastor ka. Tudluan mo sa right doctrine ng imong mga believers. O ang doctrine dito basta-basta lang. Human sa mga bisik, itudlo gini mo ang mga deep things. Pero while nga nag-observe po ko, nasayod po ko nga ang Christianity nag-require po pagkinabuhi. Nagya po sa mga Biblia ang guidelines how to behave in this earth, in this life, as one that believe in Jesus Christ. O niya, makonvince man ko nga murag nakaligtaan sa mga believers ang simple o basic behavior as Christians. So sa sabay-sabay, sa nagatulog ko, teaching, preaching. Manunuma ko na sa una sa termino sa atong Pastor Baking. Teaching, preaching. Kaya isulit na rin mong teaching. Uy, o kada series pulse lang teaching, pulse lang doctrines. Bright kayo mong mga gitutunan. May mong bright kayo, di mawahi, di sa unsang mga pangutana. Simple man, Bible stories man, Bible characters man, bisag unsa. Di mawahi. Pero ang propeta nag-ingon, mura sila ka ng starche gani sa mga kanang kalsonis madlargo nga imo siya humulan og almidol ba? Tiskog kayo. Kay intellectual, di matouch sa espiritu, di makadaig. Di ka mong maniid sa lihok sa espiritu. Dapat kung katawhan ta sa Diyos, sensitive ta. Kung buot sa Diyos niya ng tungura, buot siya nga doon ay magdaig niya, iyang ipakunsa ng espiritu sa pagdaig. Pwede ta ka maong mo discern sa spirit nga kunsad. Kaya katong nagtuwas doctrine. Puso na doctrine tanan. So, starchy. Kung doon na po yung mga tao, perting padaygon, perting pasinggito niya pa. Murang mga tangtang ng mga ngipon sa sinigitay. Pero pangutanaan sa Bible doctrine, pangutanaan sa mga pulong sa Diyos, they do not know. So it must be a balanced worship. Muna giingon, worship God in spirit and in truth. Sa Joshua 24 sa giingon,
As for me and my house, we will serve the Lord. Mangalagad ta in sincerity and in truth. Lagi mo ng truth. Hindi mawala ang truth. So, pero gapaniid ta. Sama sa kong gitulo kanina. Ako ginang gibali-bali sa pagkalo ko ginang gibali-baliskan. Depende sa mamati. Kung kamo lang, wa ko i-withhold. Ihirit, kung sa term pa ni sa Presidente, ihirit na ko ang tanan. Because you are the people that push me to this thing that I am doing, studying the Bible, and giving everything that I know would benefit your Christian life. But once ako na-isulti sa uban, I must have discernment whether it will bless them. Kaya I believe ang motive yun sa Christian is to be a blessing to everyone. Christ is a blessing to all people, not just to Israelites, but to all. As far as the Lord our God shall call, Christ through His word will always be a blessing. So pag dili sila reading mamati, do not give. O bisag reading pa sila, na ang mga tao doon ay behavior, doon ay mga taste sa behavior ba. O na mga tao hindi ganahan sa magsulti, pas-pas kayo magsulti, labi na mga intellectual. Sa ba itong may tao ba ng iyon sa una ka Balipuldios? Balipuldios, kamo bang mga time, di kasabot? Makawalay pa man muno nga ang mga tumulo patimba na sinigitay tudo, di na magkasinabot ang magkadungog. May umang siya, hallelujah, praise the Lord, may nag-imin na lang. Katarong pagkagwali, ana, kung sa inyo Balipuldios, di na ko kawali hinoon ng mga imin. O guway mga singgit, pero di na ko kawali kay masigwa kauyon, pero mag-email, nagpasabot kauyon na. Sabay. O, talagang bisag sa mga song leader sa ato, nagkakanta, singgit, worshipon. Sometimes mag-denomination, panidin ninyo. Taste mo na tanan eh. O, lagi, puros my beauty. So, pero ang sa magiging ang pinaka-importante, na ang Diyos may mohot. Kaya bisag malipay pa na ang Diyos, wa malipay, palpak ang ato ang buluhaton. Importante ang Diyos may mohot. Bahala na. O di na ito masabay, mapaimot ang duha, Diyos o tao. Kaya pamilion ko, samtang ang Diyos may mohot, sa di may mutan sa tao, ato lang ko anak ang Diyos may mohot. After all sa adlaw sa hukom, Diyos may mahukom na ito. So when the book of Ruth, I come to the point that I must teach it the way God showed it to me. So I see that the book of Ruth, one time the press ko na dito sa Manila, itong book of Ruth, you could not point this back to the early days of the apostles. Although Ruth is a type of the church, and the church did not start in the day of Luther, but it started on the day of Pentecost. The church was born. And before it was born, bisag kisang bata, it must be conceived first in the womb. So, prior sa ilahang pagkahimog sa Pentecost, 3 years and a half, there were certain people following a certain Messiah. Og iwa pag i-trace back, kini nga nasod, was born in Egypt. It's a long story. Dito na lang on the day of Pentecost. So, they followed Jesus for 3 years and a half. Then, ilang gituan ang iyang giingon. Ayaw una mo pag lakaw. Pabilin una mo sa siyudad Jerusalem. Di ba mo na? Luke 24:49. Hantod ka mo kung saan ang ugahom, gikan sa langit. So, on the day of Pentecost, the church was born. The original members were 120. Mostly are Israelites with a few Gentiles. Pero ang the book of Ruth, although Ruth is the tribe of the bride, but 100% walay beauty kung ang imog yung pugson ng the book of Ruth, imong i-apply dito sa ilang panahon ni St. Peter. No, you cannot see a picture as a book, but as applied to individual, the book of Ruth can be applied to any age as long as there is a person that do not know God, that do not have relation with God, and then want to follow God. If it is only possible to follow Him, kung unsa ang mga paagi how to follow God, the book of Ruth can be applied. And the first thing for you to do is to repent. And that is biblical. The first, even when Jesus came first, the first message of the Forerunner was, repent, for the kingdom of God is at hand. So, ma-apply sa individual. Muna yung prita, Ruth can be applied to an individual. Di ba inana? Manakin siya man, sama ni Gideon. Kaya siya man tumatisyon naman ini. Bisag si Gideon, yung dugay na naglingkod, pero sa diha nga siya, determinado naging pabautismo,
Di ba, John, imong gipalandungan nga, mabautismo pa man ko. Nga, si Papa, teacher mga diha, si Mama, pagkadugayan naman niya ng nanimba. So, babalik sa imong nadunggan. Giingon maguna diha, kay kapila naman ko na. Hinimba magyug, okay. Bautismo lang ko lang na. Giingon maguna diha nga, repent and be baptized every one of you. Nya nagiingon po, kaya ang tanan nakasala. Agree gyud ko, nakasala gyud ko. Diba, John, ana, na. So, ang first kining buhaton, maghinulsol ka. You have to decide. Nanaan ang Book of Ruth, the first thing that this woman did is to decide. Because she is caught between two places. The place where she was born and the place that her mother-in-law is heading to as a returnee. Now, could you leave both places at one time? No. Og siya bot mo kuyog siyang ugangan, di ba po pwede? Nga di niya biyaan ang Moab, kaya taga Moab man siya. O magpabilit po siya sa Moab, di po mahimong magkuyog lagyan po siya sa ugangan, kaya ang ugangan mapauli naman, taga lain ng lugar. So somehow, you have to make a decision. Mauna ang the Book of Ruth. It starts with Ruth deciding. Bisan si Scofield, scholars Biblia, put it that way. In fact, Brother Branham just copy the wording of Scofield. Ruth deciding. Nilakat na sila. Ang iyang desisyon, kuyugan niya ugangan. O tagadiin, ato siya mapuyo. Ang lugar siya ugangan. O kinsang yan ining mga katawhan. Iya pong dawaton iyang katawhan. O kinsay Diyos ining babayhana, himuon po niyang iyang Diyos. Asa siya mamatay ilubong, ato po siya magpakamatay o magkalubong. So, they go together. Pag-abot dito, kay musugod na mag-establish o panimalay, balayang puyan o pagkaon sa adlaw-adlaw. Wa nagisgutan ang ilang puloyanan. It's not the concern of the book nga igisugid pa where did they settle as habitation. Wala na. But we have to believe na lang practically, somehow, practical naman na. Nga pakitaan, ginigidihan na asal sila makatulog. But the point here is, the food that they will feed on while nga naana sa yuta. And that is very important. Kasi sa New Testament, kainguman, man shall not live by bread alone. We must be concerned of our food, spiritually speaking, every day. So, sa ang sunod, Ruth serving. Ingon na dahil si Ruth. O atong ibutang sa actual, ma. Niya naman tama. Yang sama ni. Pwede na tayong matog, gabi una nga watay kaon. Kay murag, okay man murag, ikaw ay gutom ka na. Awa man Ruth. Pares na daw, awa pag gutom mama. Pero pag mata na tuog muna ni, huwag sa mga ilonggo pa, muna ni Sadya. Muna ni Sadya buwas. Anong aton kaunon? Ingon dahil si, harvest time ang gilun ma. Mamangani pauli ka kay harvest time na. Balaon man, sweet to magyog ka kay Israelite man ka. Sweet to mag-isbalad ni Moses nga. Sa panahon sa harvest time, di gani tilokon ang mga halarbison sa magwit o kung mga bunga man, dili gid tilokon. Bright gid si Jehovah para sa katawan. Maluloy yung yun. Dili pag tilokon, ibilin sa mga balo o sa mga ilo. Hangtod mo man ang harvest time. Bisag mga pigado. May naigong makaon. Pagpisan ka lang. Bunla lang sa tao. Mao na lang ginang yung bugtong mahimo masulbad iyang problema. Di pagin mo lihok. So pagtamaran ang tao, biblical di pakanon. Imo naman ang maintenance sa imong kinabuhi. Dili paka. Mao na sa spiritual, tamaran kang magtuon. Tamaran ka. What will you expect? Diyos pa'y manaog kung abrihan imong ulo padayngan ka. There are mechanics before dynamics come on the scene. So sa lakat siya. He look around, she look around. She can see everyone very busy harvesting barley. Barley pa, I am convinced barley pa. Tanawa ang predestination sa Diyos. Means, desolation, ano man, o sa kuwan pa niyo, sa dama pa, abrigana man. Wa may sabay ni mo dihang, magsunod ka sa mga reaper, magsunod ka sa ting harvest. Ang mga huwag niya, okay na na, imuha na pa. Og na inahabilin diya nagbarog pa nga, wala maapil pag garaba, gisugod na, valid, legit ka na sa Israel sa una. So pagkahapon, bisan itong naghagdaw malang, namudyot malang, may nadalagin kalanon anang adlawa. So muna chapter 2 ha, chapter 2 naka, Wesley na na, Ruth serving.
Second na na. Second reformation na na. I-connect na na, mga teachers. Obra na sa mga teachers. Sa amat-amat lang, maangkon gini sa tanang bilog local congregation sa Kamalawan. So, pagkagabi ingo na yun si Noemi, oy, day, bastante magdaday. Diin makaday nakapanghagdaw. Unsa ingo ni Rod, sa akong nibawaan angan atong tagiya atong yuta ama, buwas man. Pero giingon sa chapter 2, napanidaan na yun sa mga laki. Kaya ang harvester God, pwede laki, pwede bahay man. So, babae ka, di man kumiingon nga dili ka mahimong maka-catch attention sa imong pilo mong babae. Por laban yun na lalaki yun, labi nanaka sa paghinalaga. Musugo na ang lalaki og court og interest sa iyong opposite sex. Maupod ang babae. Pag makakita kang laki o babae ka, labi nagmagupuhon. Normal na di na maot ha. It is just very valid. It goes with biology. Kay mutukan na din ang imong pagbabae. Musugod ka rin-appreciate sa mga laki. Creation work na sa Diyos. Kaya di ka managhan kung ang laki di mo kontong attention sa babae, na ang babae di mo kontong attention sa laki. Kamuton sa Diyos na. So perhaps, may mga babae magkaingon, oh, kisa man ang bayhana. Kaya you have to be yung sirot, babaeng guwapag panagway. Ang mga laki, labi naging mga laki. O ilang na panidaan nga sirot, maglihok, buutan. Kining babae ko, bisik sa linihukan, imo makuagbasi, buutan, magdili. Nagdako ko sa unang kiatan man isikuan. Mo na kami kiatan. O niya, agmusulti, lain pong tingog, lain yun. Kada liko sa istorya, singgit ka liko, katawa. Hindi na may katawa nga, ilan gini mo nga kiatan, kapag dani-dani yun ba? Dali kayo sirot na matikdan nga buutan. Pilo babae man o lalaki, makaingon yun nga, buutan man yung bayhana. So, giingnan siya sa mga laki, sige, paghagdaw dali. Gitugtan siya sa mga laki ng maghagdaw. O niya, hasta nakaabot kang buwas ang atensyon. Nga, narabay, sir, busing, narabay ng hagdaw dali sa imong uma. Tora ora. So, si buwas, misugo. Sawa, may bawain ni Rod, si buwas, nagkuha na ng, gatanaw na niya, okay, sugda na siyang paniid. So, pag ingon ni Rod kang Noemi, si buwas mo kuningalan ato. Masahan lang din. Sa unang hiabot sa ako sa 1996, naghihimol akong devotion nga ang tibuok Rod, memorization ako from the first chapter to the last chapter. Tungkol siya kung pag-appreciate sa gipakita sa Diyos ako. Kay way back pa sa 1996, issue na ni, ang 7 sir na open na batanan. Kini mga baguhan siya ministry, bago pala sila na lang na kamatikon na lang nga issue. Sa una pa 1996, sa una pa na. So parang yun nga, effective yun kung mag-deliver mismo sa akong kaguling kongregasyon, then to others as God will give me the privilege, I thought to memorize the entire book, pero di mahimo. Lain na pong issue, lain na pong mga scriptures, lain na pong, so, bigay na lang kay Lord, thy will be done, not mine. So, ang chapter 2, mingon na yun, ang tubag ni Noemi, pag iyon ni Rod nga, buwas may nga ato, bulahanon ka ni Jehovah anak. Nasayon ba ka, nga ang maong tao, sood na itong kaliwat. O pasabot ni Noemi, usa na siya sa posibleng mo redeem, mugawad sa atong kahintang. Anong gawad man? Kay antes sila namiya, ang ilahang propiedad ni Elimelech o ni Noemi, kay sila man ay mag-asawa, Elimelech, Noemi. Ilang ipamrinda kay mga langgyaw good. Sa magtaganigros ka, mulangyaw ka sa Mindanao, di baligya, pati lusong, pati alho, pati hungot, tanang pwede mamalig ibaligya, kay kinanglanon ang dakong kwarta kay preparasyon, mulangyaw. Ingon si Noemi, kaliwat na posible na nga mugawa na ito kung buot niya. Sama na siya, dili ni sulag maanak. O guningon siya, murag masins na ko something ang kamot sa Diyos galihok ning atong pagpauli. O, di, balik na po siya ron. Kasaladlaw, kaya naman, pasunod ang harvest, barley na son, wheat harvest. Grabe na nga, pasunod ng mga harvest. So, inana ang gibuhat ni Rod, every day, report dito sa umaki, sige ang harbisanay. Pag chapter 3, another stage or another phase, another junction muna ang mga terms of prophet. Basahan chapter 3 verse 1, ingon na si Noemi, anak, ikuha na ko na chapter 3 verse 1. Nagpaniid lang ugangan. Rami kayo ng libro ha. O before ko rin mo close na ako rin ipakita kang inday.
Then Noemi, her mother-in-law, said unto her, My daughter, shall I not seek rest for thee, that it may be well with thee? O sa buti pasabot anang verse 1. Nag-imply ka na og handom o depart ni Noemi nga si Ruth mamana pag-usab. Bisag ginisayon ni mo na, mingon si Noemi nga iyang ugangang babae, Anak, dili ba ko mangita og paagi nga ikaw baka pahuway? Kada adlaw manghagdaw si Noemi as si Ruth. Self-supporting siya. Og di lang siya mo mukaon siyang kinabudlayan para na siyang ugangan. Pares man siyang duhabalo. Pero marang-arang na lang siya sa pagkabalo kay hubin pa man, may kusog pa man. Ang iyang ugangan nagditindi ra gyud. Hola sa bugos sa iyang kusog. So parehas lang duhabalo, pero si Ruth ang naagi sa mas dakong kabudlay. Kaya siya may breadwinner. Nawag man siyang gitawag na ito breadwinner. So pag yun niya, buot ko anak ko, di ba nga ikaw pangitaan akong pagi nga makapahulay ka? O siya sabot, og mamana ka anak, doon na ka na ay breadwinner. Homemaker ka na lang, tagbalay, sa balay ka na lang. O madala gyapon siya. Sa istorya na ko last week, mapagan gyapon siya. Kaya nagtoko, di magin siya biyaan ni Ruth. Kikuyugan gani siya ni Ruth eh. Kaya si Ruth, may paghigugmagin siyang ugangan. Usa po lang kapinasay ng pagbati sa usa ka umagan, ganto siyang ugangan. Maong miingon diha na sugod na chapter 3 ang context nga Ruth resting. Miingon man siya Ruth. Miingon makanako nga kanang tagiya sa uma si Boaz. Imuhang manang guil na sa term sa prophet. Pwede na mo redeem nato. So bilang bright siya sa kasulatan kay sinuwi tayo sa Old Testament church nga nakaswito sa mga balaod sa Old Testament in ani Ruth. Medyo ako lang yung balik no, pero may appeal na explanation. Ruth, karong gabi si Boaz, magkuha na siya iyan ang i-process ang mga, maglinas na siya, iyan ang i-process ang mga giharbis, iyan ang i-process niya ng malain ang binhi sa uhay. Unya, paligo, pahumot, o di ba inana man doon, maduol ang Kristo no? Pagwapa, dito sila noon, pagwapa. O niya, ayaw doon niya, sa dili pa siya makapaligo o makapanihapon. Pag makapanihapon na siya, o niya, magmaya na niya kasing-kasing, o niya, muhigda na siya, hinay-hinay kamang siyang tiilan. Kada, una na kong wali, anak akong ginangita sa tagsa, hasta ang gagmay na kaya akong gigidid. Bisag balik kong pati ninduta ng istorya ha. Ang tinuod, ang direksyon ni Noemi, sa tiilan. O niya, pagkagabiin na, biraha ang habol siyang tiilan. O sa mga hitabo niya na, ako ganito, sa karoon gamidyas, kung kini ako midyas, hasta sa gabiin na, hindi na ni matangtang. Kaya usa sa kong problema, pagkakadlaon, ako na, pukaw na ako tungod sa katog na akong bation sa kong tiil. So, Ruth, diha kasi ang tiilan higda. O niya, biraha ang habol siyang tiilan. Anong birahon man, kaya diha si Boaz makamatikod, nga doon ay tao siyang tiilan. Tungod nga ang iyang atensyon, mahigmata siya tungod sa katugnaw iyang bation, kaya ang habol, wa naman siyang tiil. Wa mamingon si Noemi nga, to panuhigda siyang kiliran. Dili. Kaya mura nag-advance na ang sexual implikasyon sa mga positioning, magtinuparay mo. There is no sexual issue in this story sa chapter 3. Wala gid. They are all pure spiritual people. People ng may nakapokus sa Word of God. Why na-involve niya ang attraction sa physical sa tao. So busa sa tiilan, daghang mga meaning i-explain ng prophet niya na. So at dito sugiranon, di ko lang na siya na pabalikon kita isa-isa. Pagkagabi itinood yun, nahigmata, nakurata na lang si Boaz. May inabatig ng tao siyang tiilan. Umisa, kinsa ka? May kinsa man nakabasa na, nga, tubok ko bro. Osman yung basa. Sabi kasi ako, og mahimong ako na ginang memorize para nga tuloy-tuloy ba. It's worth it all. Kay Word of God na po na. Niya, mingon na siya nga, tabuni ko si Muhang. Kanang mga wordings tanan, tutorial na gikan kang Noemi. Kaya di basta-basta ng tawa na istoryahan mo. Israelite ni, suwito ni sa makasulatan. Mamanggaling isa sa bag-o pa ko sa mensahe. Di na ako makabati sa mga Christian, mga word ng praise the Lord, mga dalayon ang Diyos.
Hallelujah. Sa guwa, di man na lingwahe sa mga believers. Sa busa si Ruth, ang iyang isulti kang buwas ngayon siya, spread your skirts over me. Daghan ako pasabot nga, sabar mo yun na, diswanin sila nun, pangasaw ako. Kana. Kaya di ba ang imong asawa, imong maging tabunan, tanan niyang kinanglanon, sagot ni mo, covered ni mo. Everything about her is covered by your responsibility. Being the breadwinner, being the head of the family. So, na gabi, mingon, di ba mingon si Boaz? Anak, daan ta ko. Ang tibuok nas, ang tibuok syudad na sayod, nagkailan ni mo. Nga ikaw buutan ka. I-review niyo na. But ingnon di ay, lipod kang Ruth, si Boaz, sako nag-gather of information, gikan sauban, may tungod niya. Way labo sa information, gikan sauban, first hand yun niya nga assessment, first hand yun niya nga estimate, idea of the woman by looking at her, observing her behavior, observing her conduct. Mao na diha. So, giinan siya. So, Ruth, pasaligon ti ka. Makapahuway ka. Pahuway lang diha. Muna ang Ruth listing. Muna ang Pentecostal age. Muna ang third stage sa Reformation. Kaya ilang message is baptism of the Holy Ghost. Ang diferensya lang sa actualmente, kaya ang manifestation, gifts. Ang atong anti-baptism of the Holy Ghost, pero ang atong manifestation, dili lang gifts. Life, yun. Character, token. So, sige Ruth, pahuway ka diha. Hasta pagkabuntag ka. Pasaligon ti ka. Nga ugma, kining mas dool pa nako kay Ruth. Tabaon ti ka na ay mas dool pa nako nga parinti ni Malon nga ako ang igagaw. So ugma akong i-advertise sa iya diha sa gate. Pag willing siya, kamoy magdayon. Makapahuay kay pong ka. Kay siyempre di man puna mo gawad ug kwarta. Mao man na requirement sa goel. May naay capacity. Ang angel dili makagawad, way dugo. By power, pero way dugo. And the first important factor sa gitawag Redeemer. So, siya akong ugma, ako na siyang tawgon. Ako ipadaw sa iya ang imong kahimtang diri. Pero Ruth, pag diri siya automatic, ako mo fulfill sa role as the Redeemer. Sige Ruth, paway na Ruth. Ending na sa chapter 3, ending na sa Pentecostal age. Gisundan ko na mga elders naman. Ang kuwa, naging ko lang adtuan ini, di ko kalikay, itudlo ko gini siya. Mao gini siya. Mao gini, para maintindihan mo ang Book of Ruth o ang connection sa cells. What ay laing libro sa entire Bible, what ay laing mo explain is the Book of Ruth. Kaya usbon ko, although zero types sa church, hindi mo na proper, imong ibalik dito sa Episo, Esmirna ba, Pergamo ba, Thyatira ba, no? Imo ginang isla sa Sardisian age, coming out from the dark ages, coming out from Moab, kana, sakar gina, dala na ang 6 years, dala na 7 years. Hallelujah, mauna na siya. Madala tanan, so, ingon si Boaz, sige Ruth, but I doubt, bisan sa kong ipangbasa, I doubt kung si Ruth nakatawag magtarong anang gabi. Kita gani ahaw lang gani may ubra at ugma, pagkaugma nga, pating budlaya. Di nakatawag gani kasi yung tagpaminsar. So si Boaz siguro, si Ruth, di naguro katawag tarong. Ha? Sa akong pag-abot, iya naguro gireview, iya kinabuhi. Sa una sa daga, pa ko sa Moab, mauni kong kinabuhi, si tatay, si nanay, mauni muna. Unya, kalit na lang may ming abot ng mga pangayaw, nga mag-asawa, nga duhak bata ang lalaki. Unya, ang iyang anak na usas ni Malon, nang litawon ako, akong gisugod, nagpuyo mi. Malipayon mi sa Moab, unya, namatay siya na malo ko. Kaya iya nang gisubay tanan. Unya, pag-abot na diri, pila na ni kabulan ako, kapag hagdaw. Unya, ugma, pangasaon ako. Sumut ino kining si Manaha, pahuway na ko, di ini magpagabudlay, paduna na mo sagod na ko. Himuon na ako ang the best way how to be a good wife, labi na sa kultura sa Israel din ng mga asawa, dapat yun, support sa bana. Perhaps mo nang una-una ni Ruth. Si Boaz siguro po, di una-una guro. Namo gibasa ng mga komentaryo nga, si Boaz kaha, laon? Ganina, nalando ko, laon baka ni si Boaz? Tiguang na man ni Maminyo. Kinanglan pa ng tunan, para ang tubag, sigurado. Pero basta ang istorya, gulang na si Boaz, anang istorya ha. Kita magiging address gani ni Ruth, gani, daughter. Si Marka, ino kanya si Nabiti, anak. Maay ba paminahon, anak? Pero ang bana, gulang na kayo, niya, bisag asawa ni mo, legit biya ino ni mong anak, bisag imong asawa. On account sa inyong agwat sa edad. Basta ang Biblia, di ba ang tawag ni Boaz kang Ruth, my daughter. But ino nilang agwat sa edad, layo ra kayo. So, perhaps ang una-una po ni Boaz guro, makapangasawa na ko. Sa ako ng kaguwang ug edad.
makapangasawa na ko. Mao gini may tabo ugma. Kay kung gawaro ni ang naprinda nga pagkabutang ni Elimelech ug ni Malon, apil gini siya nga ako ang kuhaon bilang asawa. Kay unsa man na klase nga redemption, okay ang pangabuhi pero ang physical nga lawas nga antos. Hello? Thompson sa Diyos ang kalibutan. Kita nagpuyo, masakiton gihapon. What kind of redemption is that? Thompson ang tao, human Thompson ang yuta. Totally brand new earth ang namuyo, brand new people. Mao na redemption. Kaya na ni Jesus kaya He is the powerful Goel or Redeemer. He is our kinsman Redeemer. Ang nakanindot, antes sila nagbulag ng gabi, ingon si Buwas. Santang di pa klaro ang tao, Rod, gusto ko pauli na ka. Paglikay sa istorya. Nga doon ay makasilip ni mo, nga nanao kasagdanan sa akong balay, o nasahid sila ako ning balay, o nag-inusaran ako diri. Kana, implication na tanan diha. O, ako na nang i-bypass. Pwede na madaginot tanan as a message, madaginot tanan. So, unsa na ani mo, Rod? Oh, the 6 cells now beginning to be unfolded. Kaya di pwede magliyok ipagsuwat na kung anay kahulugan. Sa dibok obrot o sa diha sa object or item diha nga striking kanang 6 measures. Bisa nang mga scholar akong gitanaw sa YouTube. I have to be honest with you. Gitanaw ko sa YouTube. Why usa nakahatag og explanation unsa gipasabot sa 6 measures? Kung bisa unsa naka-scholar kay wa sila sa message, maglison sila nila pangitag katupaan sa antitype. Even among message believers, I have not yet heard. Gisulti ko na, palayo ko diha, palayo ko. I could die at any time. Why pulos ang pabugal? Why pulos ang unsa pa imong motibo? But I am honest, I have not yet heard anybody in the message preaching this book of truth like you heard it from your servant, from your pastor. 6 measures of barley. Wa gyud naka-explain sa mga si Matthew Henry o sa iladog yun nga Bible commentator. Halos silang tanan. Ang dibis lang, in kuadride kuhaan ni Abraham nga ang 6 measures of barley, ang ipasabot 6,000 years gikan sa Garden sa Eden. Pero murag wa may relasyon kang root, no? Murag wala, no? Imong ingnon ang 6 measures of barley, ang ipasabot mo ang 6,000 years gikan sa pagkahog sa tao until ang millennium maabot. Murag may punto-punto. Kay ang 70, rest man. Si Lot, human siya kitagaan og 6 measures of barley, pag inugma gipangasawa man, so pahuway na siya, murag may punto. Pero murag dili pwede imong ibalik. So, pagbasa na ko, iko wala na lain. So, akong gibalik ngadto sa beginning. Root, deciding, root, serving, root, resting. Og nakita ko itong mga quotation nga, first Reformation, second Great Reformation, third Reformation, o niya, with letter R nga mag-initial, iko na. Sabagay sa manuno, koyong ginakaw sa pamindan, di ba, Brad? Nag-press ka pa na dito po. Napag-ipadugang pagin nga, gipil-in pagin nga mga materialis, so di mo pagin nga nakaklaro. So what ay lain nga, kay Jesus Prophet, kung iba sa ganina, naglihok sila, wa sila kaybaw, nganong inadto ang ilang gipamuhat. Because there is a mystery, working in their day as a shadow. So 6 measures of barley gihatag ni Boaz, signifying the 6 cells that is given to the church, because Ruth is a type of the church. Wow. Din siya na ibutang sa chapter 3, verse 15 to 17. Pagka 18, di ingon gipasalig ni Ruth, ni Noemi si Ruth, anak, pasaligon tayo kakanang tawhana, di na gina magpahuway, hangtod iyang makumplito ang buluhaton karong adlaw. Unsang buluhaton gipasabot? The work of redemption. Di na pwedeng may pala si Ruth. Okay, Ruth. Si Buwan, Ruth, si Pauling ang kang mama ni mo, Noemi. Pag kuyog sa abog usa kagabi na lang, kay ugma, sa balay ka na matulog, kasawa ka na ka, ipananghit na ka sa elder sa city. Wala na gyud. So, unsa magpasabot? Ang 6 cells, gihatag lang at the end of the Pentecostal age. Chapter 4, osbon ko. Pagkita na ko niya na ingon, kining uban ko ingon, 6 cells lang ko nahatag sa una, 1963. Inko, I disagree in a brotherly way. Kung ang book of Ruth unta, hasta chapter 3, valid ang inyong claim na 6 cells lang gihatag. Kaya the Bible will bear witness. 15 to 17, chapter 4 na rin. Chapter 3, 15 to 17 hasta 18. May tayo pa mo, mabautis mo ta, pwede maulit na lang pagkuman. So bring the bill, verse 15 na. Pagka 17, di-confirm. Ang 17 gani, nakaingon ko, pero too much na ni, mas tambo ng uban ini.
I believe, kung kinimang yung Book of Ruth, mao ang sugilanon sa Reformation, hasta sa pagkam-down sa headstone, you must be able to pinpoint the entrance of William Branham into the picture of this book. Kung nabutay mo si Luther sa chapter 1, malukit mo si Wesley sa chapter 2, malukit mo ang mga early Pentecostals sa chapter 3, then, can we locate the entrance of William Branham into this story? Let me try it, but pwede rin biyaan ako at any time. Di na importante sa kong kalawasan. I believe verse 17 is the place where I could quote Brother Branham. After all, the number signifies 10 and 7. Can you see what I mean? What is 17? 10 and 7. 10 and 7 is 17. So, Revelation 10:7. And she said, although nga si Ruth na nagsulti, these 6 measures of barley give he, Boaz, Jesus Christ in the person of Malachi 4, William Branham. Jesus come down in the form of Martin Luther, in the form of John Wesley, in the form of William Branham. So kisa naghatag siya sa verse 17. Si Boaz, who? Christ. Through whom? Through William Branham. Si William Branham entered into the picture in chapter 3 at the end of the Pentecostal age. The messenger always come at the end of the age. Oh, ano. Ang mga elders, kung makabasa man yun maluluman. So, kitagaan 6 measures. Karon lansang na. Murag-buring pamation, po sila may pulos. Unyag, may linog na o may naanay magdusudoso sa malay. Diya ka na maka-appreciate sa mga lansang ipakong nini. So, 6 measures of barley signify the 6 seals that were shared to the church by Boaz through his messenger. 6 seals is given. I believe mao gina siya because God from the foundation of the world knew the importance and the role of the seals to the bride before the rapture. Tarawa karon, bisan sa norte na lang ang Negros, pila na ka-churches diri, hasta karon pila na kasalo-sailog, binyo, wa gyapon ni ma sa nagi. Kung na-reveal na magyun ang entire 7 seals, may uman mo agri lang sa 6. Napoy mga quotation. The 7 messengers is to open the 6-seal mystery. Na. Pero ina na yung makita, may maging scripture na ang 6 seals, tingog maging hatag, no? Na, 6 seals lagi, oh. Hay mag 7 seal. Proceed to chapter 4. Kaya kung ang Book of Ruth, 3 chapters lang may punto mo. But it did not stop in chapter 3. It goes on to chapter 4. Hallelujah. O sige na, chapter 4 na kanay. Kaya babasa ko quotation dali, I could end the message. Naso na lang guro na. Sa Bardono, suwito na nini. Ang bata nga natawag kasi nga ganito, Obed. Ni aman sa panahon sa acronym, si Ruth at naman natagang acronym na sa Reformation up to the headstone, kadang buhay, naibawa mo kada siya, acronym po na. Obed. Basahan niyo ang Obed, i-plaster na, kay ikawalo na siya nga bata. Gikan sa panahon nga dunay kapid. Si Tamar, sa nagmabdo si Tamar, gipamabdusan siyang ugang ng lalaki kisa to, si Judah, sa diyang siya mga anak na, ang kamagwangan unta, hingguan ang kamot. Pagguwa sa kamot, naman po yung mga kaso, biya karon nga ang bata, matao, naguna ang kamot. Gidakop na yun sa paltera, pagdakop yan ang gibukusan ko sa tunga kolor, pula. Pero wa mo dayon ang bata guwa, iyang gidira iyang kamot. Pagbira, naghuwat sa itong manghod siguro, nga may interest, may kamay na makasilat, yan ang guwa, gikuha. Way langan-langan, pagbalik sa kamot, nga mananay tali nga pula, guwa na yun siya. Ingon patira, hoy, pagkusuga man yung hingguwa. Ang unang hingguwa, nga hingbalik ang kamot, I think ang ngalan si Sarah, Zera. Ang katong hinguna, Paris. Paris. So, dili ay rason, una ko yung mensahe. Nga nung, unsa may mabasihan, Brad. So, 1950 pa nakagunit akong spoken word. Nakagunit lang, mura kag si Sarah. Ang imong kamot, may naitanda. Ang pag-come out, dili kay kamot. Come out from among them. Ikaw yun, muguwag yun ka as a whole. Muna yung mga student gwapog sa tanaw na. So, dito nagsugod kining Obed. Sa katapusan na rin doon na, verse 18. Tanaw ha, these are the generations of Paris. Paris bigat Hezron. Pila na na? Duha na kakaniwadan, no? Paris, din Hezron. Ang Hezron bigat Ram, pila na na? 3. Ram bigat Abinadab, pila na na? 4.
Amin na bigat nason. Pila na? 5. Nason bigat Salmon. 6. Salmon bigat Buwas. 7. Buwas bigat Obed. 8. So, pagtanaan ako Obed, inko, one born on the 8th day. Daghan po sa ministry sa end time, tungod doon ay nagwaling 8th day, abi nila ang 8th day, palso nga doktrina. It is with them who produce 8th day. Read future home. Ingon siya niya, going out, Barbanam, nakuha ka na, na-corner ka na. Typologist ka, asa man ka namang hilapaw naman ka sa 7. Isa, huwat sa na, pag-iusa ka versikulo. Gihadag niya ang Leviticus 23, kanang Feast of Tabernacles. Nga na diha, on the 8th day, you shall have, na diha. So sa ato, sa end time, doon na tayo doctrine sa 8th day. Pero kaya doon may nawali sa Amerika, good 8th day niya. Glorified na sila, rapture na sila. Ginainan sila mo ito, 8th day. Basig sila ingnon, sumulunod ni so-and-so. Pero ang propeta mo yung unang nag-produce in Revelation sa 8th day. And I can see it in the book of chapter 4. Chapter 4 is Malachi for ministry. Obed is the son born of Boaz and Ruth. Christ and the bride in this day produces a son that is born on the 8th day, Obed. The 8th from the age nga ang espiritu kambal. Nga mao ang panahon sa Episo. Ang Episo kambal na diha. The Holy Spirit and the Nicolaitanes. Revelation 2:6. Gikan sa Episo, Isipa, Episo, Smyrna, Pergamo, Thyatira. What's the next? Sardis, Philadelphia, Laodicea. Ang atong panahon, Hitchstone, kapila na. Oh, you see? So we are not Lutherans, we are not Lutherans, neither are we Wesleys, neither are we Pentecostals. We've got to be the children of this age, the seed child. Seed child ang tawag sa propeta. Dason, ang nanganak sang ni Obed nga one born on the 8th day, ang nanganak, kinsay ngalan? Si Ruth. Naibaw mo si Ruth sa entire Bible, ikawalo siya nga libro. Ha? Genesis, Exodo, Levitico, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth. Coincidence ba na? Pila naman ka points of coincidence o puro salitan coincidence o di gini-arrange sa kay director. But inon, this is the age that the book of Ruth is fully unveiled. You could look back to history and copy-paste, i-copy-paste mo ang book of Ruth, mutapik na sa history. Nga ang book of Ruth, mauna ang advance news sa himuon sa Diyos, the move of the Spirit, starting from the days of Luther, the first Reformation, until the coming of Jesus Christ in the rapture. Hallelujah! Oh, hallelujah. Na-renew akong espiritu mga utod. Si Bernono mong saksi na, sa diyang ako na-lockdown, among istorihan, squeezing, din kamatayon sa mga tigulang. Pero mura na-renew akong hope brad, nga mahabtan ko sa rapture brad, sa diyang ako ning giribyo. Kayo ng propeta. Naibawa mo kining nga mga Reformation hasta sa headstone, nagpaila nga doon na lang ang pagbalik sa Ginoo. Kaya tanaw, ang higop sa headstone, ang higop. Siya ang great magnet eh. Gihigop niya sila ni ang mga Lutheran sa Katoliko. Di mapunggan din sa kusog persikat sa Katoliko. Muguwa gid sila. Mu-decide gid si Ruth. Ruth deciding, what's rin na imo kaya ang capstone nagapanaog. Jesus is coming down. May power siyang gihigop. Pag denominate, another move, Reformation, second great, gahigop gyapon. O gamat-amat siyang kadool. Kaya nagkadool ang magnet, di ba? O nag-attract sila. O layo, mawadaan siyang power. Pero nagkadool, gahigop gastrong ang power. So, gihigop ang mga Lutherans. Manakotisyon na. Pag denominate, muantad ang power. Mabalda ang power sa magnet. Pag mong i-denominate ka din na gusto ang Diyos. Higop, prosige sa higop. Hing-respond sa mga Wesleyans. Dapat aman sa dool. Pag denominate, hing-respond sa mga Pentecostals. Then the last headstone, ang ministry, sama-sama naging ka Jesus. Di ba, Sir Abraham? Ang iyang ministry, nasalaan ka din sa si Jesus. So what does it mean? The coming of the Lord. Well, doon na po nag-ingon, ako ilang Abraham na iyang power. Usap po na maigsoon, pilakadlaw at suning osbuni. O makita niya sa uban, tabangan ko nila, para sila na po yung magdaan. Kaya bugat niya topic. So bahala, nagdoon na tayo mga doubts sa ubang mga bahin sa mensahe. Pero magtanaw ko nini nga klase sa mensahe. Makaingon yun ka din, is a good reason to expect nga ang Ginoo gyud tungod sa iyang planning, tungod sa iyang directing nini nga tinago, mo sit down yun sa power pag-usap sa intro church. Para nga si Ginoong Jesus, ang ngayang yung manaog-og mo, takdo, kaya ang iglesia iyang balikon, sama-sama niyang image. Kaya mabalik si Jesus panahon ni Luther.
Di ka ni sanctified in practice. Nagtuo lang na di just by faith. Kung layo-layo kayo siyang husband ka manaog. Bisig sa natural. Kuha ni mo ng capstone, imo nang isakar sa panahon sa imo lang sa etiso. Mapiting ka? Daily mapiting, no? Kada age niya na, eksaktuhan niya na siya mupalo sa gisundan niya nga age. So ang coming ni Jesus, di pwedeng manaog sa panahon ni Luther. Why rapture sa panahon ni Luther? Dili angay ang iglesia nga mo, sugat siyang bana. Layo-layo na sa kalagdagway. Ang ilang image, layo-layo na kayo. Bisan ang Pentecostal, bisan sa power. Okay, mo yung kang murag image na ni Jesus sa power. Grabe ang signs and wonders. Pero sa belief system, Trinitarian. Ang imong sugat, ino ni mo nga second person, kaya mga Pentecostal doon na may mga Trinitarians. Di ba? Pero sa itong panahon, fullness of the word restored. Holiness na. Belief system kompleto. Power. O murag wala. Muna nag-expect third pole. So, kada na-review na ko, sana ikapunin tagin minsan. Lord, bisag doon naman po na sa end time, murag wala may denominations, wala may sa ila, pero we have good reason to remain in the message. Lahi di namin sa Lord. Takos gini sa mong paghago, o pagpangabudlay, o pagpangalagad, o pagkinabuhing matarong, balaan, o tanan-tanan, suno sa imong nahimutan diha, Lord, sa imong dapit sa kalangitan. Okay, now, katapusan na friend diha. Spellbound, mao na lang ni. Imo na din hatag. Tanaw na ha? Kanisa. We are not Lutherans. We are not wishlist. Muni back up na ako sa Obed, one born on the 8th day. What is? We are not Lutherans. Unsa man na? Fifth age na. Di ba? Ang Lutherans, fifth age, ikalima na. We are not wishlist. Ika-unom na. Neither are we Pentecostals. Ika-pito na. Sa Reformation, third Reformation. Pero sa entire ages, ika-pito na ang Pentecostal, starting from the bottom. We have got to be the children of this age through the pregnancy of the Word of God to bring forth a child of this age. Muna si Obed, ikawalogi ka dito sa Paris. Ang Paris mo unang Itiso. Holy Ghost and Nicolaitan Spirit. Di ka dito isipon nimo. Ang ikawalo mo una ang type si Obed. To bring forth a child of this age, the said child, amen. Obed, one born on the 8th day. Ganang 8th day man, starting from Ephesus, isipan na, upon hitting the 8th day, mauna siya ang shadow mao si Obed. O niya, ang nanganak sa iya, babae niya po nga 8, still related with number 8 because wrote is 8 book from Genesis. Coincidence lang ba na? Pero muna ko, sa inyo ko lang ihatag, di parinig ko ng uman, may nung saan na lang magdikay ko. Ako na gulo na kasala, wag gulo sa ila, pero ako na lang mga mandaan. Mas maayos yun. Total, importante mo lang nga, makonbinsi tayo nga 6 years, okay na. Ang 7 years na unfolded na po. Okay naman, sa mga pastor, sa inyo malang kumanabat, di ba? Pero how I wish to share this with them, parang sila malipay po. O diyan, salamat sa Negros, wala namin problema. Hulat namin sa rapture, maghigugmanay na lang mi, mag-treat nice na lang mi. There's nothing more to be doubtful about. Di padala sila Branham or else we will not do these things. I-minus this, i-minus dia. Let's praise Jesus. This is the story of Jesus. This is His story, not our story. The mystery is Christ in you, the hope of glory. Okay na. Spellbound. I promise you, this is the end about this muna. Spellbound. So, woe unto me human ini akong behavior, akong mga attitude mao lang gihapon. Di magiguro ingon yun nga murag yung unsaging lukso ha, giant leap yun, but at least there is a change. Malag sa gamay lang, at least there is a change. Getting closer to the headstone, Jesus Christ. Spellbound, Lord, spellbound. S-P-E-L-L. Usar na ka word, one I say das. One word na spellbound. Muna na, yun imong suksok, muna no. Kaya mag-ilis ako, dito ta. Mag-ilis pa ka. Spellbound. S-P-E-L-L bound. Spellbound. Spell, na. Pagitaa ang kinsman redeemer. 3 witnesses na, oh. Sige pa yun. Kinsman redeemer. Sige pa.
Oh, sige pa. Ara. Kinsman Redeemer, balik. Oh. Babaw. Larang still baw, no? Propay babaw. Ang iyang ibabaw niya. Sige pagiyod. Paragraph 38. Oh, sige pagiyod. Sige pagiyod. Oh, okay. Now, many people look at this book of Ruth as they say, it's a love story of the Bible. Daghan ko ng mga tao, mutanaw nining libro sa Ruth, o muingon sila, istorya na sa paghigugma na sa Biblia. The Bible is a love story. The whole Bible is a love story. Gugma ni Adan og ni Iba, gugma ni Abraham og ni Sarah. Pero istorya ba ni, kasaysayan ba ni silang gugma? This is His story. This is His love. Pointing to Jesus Christ in the first part of the mystery. Pointing to the church in the second part of the mystery. Di ba, guwat sa panahon ka sa Diyos? Problema tas itong ginikanan. No wonder there are people now, young people in our church, perhaps in the family, naging problema because they separated themselves from God, from the influence of the Word of God. So God is love. So how could you not say that the Bible is not the story of love? It is. For doon ay particular yun about this, and this is the book of Ruth. The whole Bible is a love story. Not only is it a love story, but it is a prophet. Prophet. Ang libro, ang Biblia, prophet. Yeah! Kadugay na itong panahon ni Luther. Pero nanalag na itong panahon. From our conversion as an individual believer until we receive the 6 seals and we understand what the 7th seal is. It is prophesied in the book of Ruth. It is God Himself. Iyang ikot ang John 1:1. Parang yung day. At puno. So the word is God on print. That ought to say to us, brethren, God on print. Jehovah printed on a book. And there's none of it just some kind of a fiction tale. But it's all absolutely the truth. Every truth. And God will back up His word up. Continue. And this story, in the book of Ruth, was written and all the old manuscripts when they were segregating the Bible, the holy men, when they were trying to put it together in the Old Testament, this book of Ruth was one of the outstanding books that they accepted. So sa diha nga pilian na nila sa mga alamong tao sa unang mga godly people, unsa ilang tipunon, kay ilang namatikdan nga ang libro, ang Biblia, pinasayas na ng libro. So ato ng tigumon, di tayo sa i-classify nga murag sama lang sa ubang mga libro. O sana silang napilian ang book of Ruth i-appeal sa mga compilation sa Biblia. Kung kinilab story malang, why would the writers and ancient sages accept this book as inspired? Because there is a hidden revelation in it. Okay, mangutan na ko yung kabalawan. Unsa nakita niyong revelation? Dili lang ang chapter 1 is the Reformation in the days of Luther. Dili lang ang chapter 2. Mawang imagine, sa unang panahon na, si Luther, hasta karon give banatan sa tulo sa mga paring Katoliko, kaya nasayo naman ang Katoliko nining 2021, nga hasta karon, pertiga po ka-influential ang mga preaching ni Martin Luther sa yagimo, way back sa una. Di sila gusto ng Katolik mahati. Mauto may gibiuta sa una naging una. Protestantism is over. Katubang Pentecostal mga yang gibli sa Katoliko. Kay pila ka millions ang gikaltas sa Reformation move sa population sa Katolik. So, i-considering nga katalaka nga subject. God is the one who caused these things to happen upon this earth back in Europe, in Germany in particular. An individual of wide justification by faith, individually, we cannot have a paradigm shift sa itong kabuhi spiritual. So we must always cherish this move of God in our lives. So, busa, ilang gidawat, kay dunay natago nga kapahayagan ini. So I know nga makaditik ang ng gidugangan ni Pastor Sakayan, anang iyang acronym. Okay na ang chapter 1, that is justification. Mabasa sa message eh. Chapter 2, sanctification, wishless age. Chapter 3, God, root resting, Pentecostal age. Pero at the end of the Pentecostal, mingon siya nga gihata ang 6 years. Usa man ay. Usa man yun ang pagtanaw. Kanas man gihata ang 6 years. Dili at the end of the Pentecostal age. 1960 is the beginning of the Pentecostal age. Do you know that? 1960 is the beginning of Laodicea. 1963 is the ending because 63 is when the angels came down. If you don't accept it, let's always be friends. I love you. But for me, and I now taught it to my people,
So kamo ako pangutan, how did it affect you? This revelation, you catch the real meaning and it will bring you real close to God. Okay? I'm now ending my message. Paano ini nakita sa inyo sing pagtandog ini akong gindala? Kayo it will bring you real close to God. So I told myself, Lord, ako nga halimat yun na. I have reached the brink of my life and one more step and I will be gone out of the sin. You still keep on dealing with me. I know, Lord, ang akong issue patinaghana. But when I read the message, be it the Bible, the source of Brother Branham's preaching, and then the printed spoken word, I could feel inside, Lord, that I still have the passion to live. So how could I not serve you and not worship you and praise you forever? Let's all stand up. Nindo kitang tanan. Hallelujah. So kamay pa kining Domingo ha, sarado na ang tibok. Mao na ba no? Oh, gi-open na siyang gi-close. Close pa na sabta na nimo. Pwede i-close nimo ang libro. Because the book is now in your heart. Pero i-close, gi-open na siyang i-close. Explain it. In your understanding, gi-open na i-close pag-usap. Giguba nimo ang the first purpose of being open. Kaya mo bang gi-close. Apply it in the natural. Karon open na ang libro ko, bro. Di ba open na? Bisa i-close pa ninyo na. I-close ang tanan. I-close ang libro. I-close ang tanan-tanan. Kaya ikaw nga napanayagan. There is one book in the Bible that you call forever remember. I am aware that in that book called the Bible, there is one book there called Ruth. You want to hear my understanding of that? Then you can rehearse the story. And you will rehearse it exactly the way it is brought out to you nining hapon. And exactly how it transpired in the ages. Because it is a historical something. Hallelujah. Aman ngangit noon, salamat o Diyos, pag-usab. This sounds repetitious, yes Lord. Actually, there is a repetition of words. But bisan sa mga manunod, they know that principle, how it operates. That in effective teaching, there must be a repetition of things for the students to grab it to their mind, to understand them. Same way the Bible, amo kining balik-balikon, then it will become, Lord, familiarized with our spirit and will begin to digest it in our mind. Salamat kining book of Ruth, Lord. God, bisan karon, the Catholic organization, o ilang maduduman, way back sa una sa Europe, na split ang simbahan because there is one who wanted reform. Yes, bisan ang prophet na confirm na si Luther was a reformer. Pero just a reforming is not it. Daghang pang mga butang nga di na able ang spirit of a reformer to bring it back. Lord, there is no complete redemption by reformers alone. So Lord, comes Wesley and all those great reformers, they were not able to restore the church. But our age is the age of restoration. So Lord, kamay pa dili mininipulan nga mamati, because someday you will vindicate and give the reward. Boaz came down to the city one morning and gave Ruth the final rest of her life. So one day the seventh seal will be vindicated by Jesus coming physically. But it is now revealed that that is the seal, that is the seventh seal. Christ coming down to redeem his bride. Adam is the redeemer of his wife. That's why he partake of the sin of the wife, of her wife, for them to go together, to be redeemed together. So salamat Lord, ining adlaw, you gave me the chance, Lord, nga makataon ka pag-usab, aron makiguban sa komisyon diri sa Kamalawan. Oh God, I give myself to you, Lord. Except ikaw mapahayag ka na ako, I will be full of doubt, and that will be sin in the end. I keep on doubting you, I keep on doubting you. How long would I doubt you, Lord? Put an end to that. But Lord, I'm just human. Every time this issue will come upon me, I consider it, Lord, hardship on my part. But you keep on proving that you still have a purpose. So that's why Ecclesiastes 3 come to my mind. He will make all things beautiful in your time. So salamat ako sa Lord. Kamay pakinig book of Ruth will now be forever sealed in the hearts of my people sa Sagay. Lord, every time makadungog sila, and that is legitimate, Lord, to hear from other sister churches in the message, stating that the seals are not yet completed. Only 6 seals were given way back in 1963. Kamay ba, silently in their hearts, they will say, no, it is not yet the 6 seals, but the 7th seal was unfolded, because in chapter 4, Boaz came down and promised to marry Ruth. That is the 7th seal.
it's in a triple mystery. Boaz was a prepared character in the Bible to foreshadow Jesus. And Ruth was a prepared character in the Old Testament, brought up by God through her parents, brought up, reared by God to live on earth, because she will play a very beautiful time in the Old Testament of the true bride starting in the Reformation of Martin Luther. O gani ni pulaan ini magbitok sa mga baba, because someday soon kami mga priests will also die and will be delivered to the graveyard and it will be put under the earth, and I could no longer live, Lord, to speak again through these mortal lips. So as long as I have breath in me, I just thank you, Lord, that I can proclaim the gospel. I can proclaim the mysteries in the Bible. Oh, thank you so much, Lord. Kamay mamong kinabuhi mo ang dawaton, that it will be alive, live, closer and closer to you, as the headstone that is coming to take this body one of these days. Finally, to the skies and heaven. That is the seventh seal manifested, Lord. But it's already unfolded, Lord, through types and shadows in the Bible. Thank you, Lord, for this my people na nagpadayon rin sa sagay. Though I am far from them, but they still go on. I pray for Brother Fred, ang imong gibutag rin, Lord. I can see, Lord, the same passion that is in his heart, Lord. Ang ako mga elders, Brother Nuno, and all the rest of the elders. Salamat sa ilo, Lord. Raise up the nga lugar to continue lead these people, Lord. Oh, God. Hallelujah. Salamat. At ito personahan, I look forward na palayan kang hada ka naman ini mga opportunity. Salamat, Amahan. Salamat, Diyon. Kaya mong salamatan, uli kalimon sa nandong himaya, sa ngalan mong mahal, diya kang Ginoong Isus, ang among bugtong, Ginoong manluluwas. Amen. Hallelujah. Okay, sige. Go ahead lang, mga people, if you do some